Ako si JR, dating empleyado ng gobyerno. 6 na taon ako nagtatrabaho sa isang sangay na mas kilala sa mga taong may kinalaman sa investigasyon, dokumento, at mga kaso na matagal nang kinakalawang sa mga filing cabinet na halos kasing luma ng mga lihim na nasa loob neto. Hindi ko nasasabihin kung anong ahensya iyon. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin lubos maipaliwanag kung tao nga ba ang nakikita ko noon o baka may mga bagay talagang hindi dapat ibinubulgar. Ang kwentong ikikwento ko sa iyo ay nangyari sa huling buwan ko sa serbisyo at hanggang ngayon, kahit pa nag-resign na ako, hindi ako tinatantanan ng mga bangungot at pakiramdam ko na may nagbabantay sa akin. Kung may naririnig kang kumakatok habang pinapakinggan mo ito, ipaubaya mo na lang sa hangin. Huwag kang lilingon. Sa opisina naming luma na, halos di na gumagana ang kalahati ng ilaw at may amoy na parang lumang papel at alikabok. Madalas ay 8 AM to 5 PM lang ang duty. Pero noong panahong iyon, kulang ang tao. May sinusunod na deadline para ayusin ang lumang kaso. Kaya't kailangan ng night shift. Ayaw ng mga kasama ko, kaya ako na lang ang pumayag. Inisip ko noon, madali lang to. Tahimik, walang istorbo. Pagsapit ng 9:30 PM, ako lang mag-isa sa buong second floor. May gwardiya sa baba, pero madalas nasa labas iyon. Naninigarilyo o nakikipag-usap sa isang delivery rider na palaging dumadaan. Pinailawan ko ang desk ko. Binuksan ko ang lumang electric fan na parang humihingal kapag umaandar at sinimulan ko ang pag-aayos ng mga dokumento. Pero sa unang oras pa lang, may napansin na ako. Parang may naglalakad sa dulo ng hallway. Mabagal, malumanay, na parang sinasadya. Pero ang problema, walang ibang tao sa floor na iyon. Una, inisip ko lang na baka guni-guni o baka may pusa. Pero pagtingin ko, sarado ang lahat ng bintana at walang kailanman nag-aakyat na hayop doon. Tinawag ko pa nga, "Sir Guard, kayo po ba yan?" Walang sumagot. Umiling ako at nagpatuloy sa trabaho. Pero doon nagsimula ang gabi kong ayaw ko nang balikan. Bandang 11:15 PM, nang unti-unti nang lumalim ang katahimikan sa loob ng opisina. Yung tipong kahit papel na gumuhol, parang napakalakas ng tunog. Saktong nakayuko ako. Binabasa ang dokumento tungkol sa isang dating empleyado ng gobyerno na misteryosong nawala. Hindi ko nasasabihin kung anong taon nang biglang narinig ko iyon. 3 magkakasunod. Mabagal. May diing. Hindi iyon normal na tunog ng kahoy. Hindi rin parang pagkatok ng tao na naghahanap ng papasukan. Tumigil ako. Nilingon ko ang pintuan. Sarado. Tahimik. Pero hindi galing sa pinto ang tunog. Galing ito mismo sa filing cabinet sa tabi ko. Hindi agad ako tumayo. Hindi ko rin binuksan. Pinakinggan ko lang. Makalipas ang ilang segundo, mas malakas. Napatayo ako kaagad. Umilalim ako sa sikmura ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang gwardya. "Sir, bakit dito? May naririnig akong kumakatok." Pero ang sagot niya sa kabilang linya, "Sir, nasa labas ako, pero aakyat ako ngayon. Wait lang, may kausap pa akong rider." Hindi na ako nagsalita. Sinilip ko ang hallway mula sa salamin ng pinto. Doon ko nakita. Sa dulo ng koridor, may itim na anino. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Pero habang nakatingin ako, parang unti-unting umaangat ang ulo nito. Pinikit ko ang mga mata ko. Umiwas. At pagdilat ko, wala na siya. Nagbalik ako sa mesa ko. Pilit na kinakalma ang sarili ko. Pero napansin ko ang filing cabinet na kinakatok. Bahagyang nakabukas na. Samantalang kanina,
Siguradong sigurado akong nakasarado iyon. Tinapuan ako ng malamig na kilabot. Pero hindi ko alam kung bakit. O baka curious lang talaga ako. Binuksan ko iyon ng tuluyan. Nandoon ang isang lumang envelope. Napakaluma. Parang kay tagal nang nakakulong doon. Halos nadurog na ang gilid. At may pangalan sa harap. File 014B. Ex-government employee. Napatigil ako. Weird. Coincidence na ba ito ang makita ko ngayong gabi? Binuksan ko ang envelope. Sa loob ng envelope, may 3 item. Una, isang lumang ID na kulay sepia na. Nagfe-fade na ang mukha. Pangalawa, isang memo tungkol sa unauthorized disappearance. Pangatlo, isang written statement na hindi na natapos. Pero ang nakakapagtaka, sa sulok ng papel, may sulat kamay. Huwag niyong bubuksan kapag gabi. Tumingin ulit ako sa ID. Mahinang liwanag lang ang nakatutok dito. Pero nakita ko, yung mukha sa ID, nakangiti. Hindi normal na ngiti. Malapad, parang pilit. At ang mga mata, hindi nakatingin sa camera, kundi parang nakatingin sa likod ng kung sinong nakatitig dito. Nanginginig ang kamay ko. Inalik ko ang ID sa sobre. Pero bago ko naisara, may bumulong sa tenga ko. Maliit na boses. Mahina. Pero napakalinaw. Ako ang kumakatok. Tumakbo ako palabas ng opisina. Hindi ko na kinuha ang gamit ko. Tumiretso ako sa hallway. Pero habang papalapit ako sa hagdan, may naaamoy akong kakaiba. Amoy ng lumang damit na nabasa sa ulan. Amoy ng kahoy na nabubulok. Amoy na parang libingan. Pagtingin ko sa salamin sa gilid ng wall, may nakita akong refleksyon. Mahaba ang buhok. Nakaputing gusgusing polo. Nakayuko. Nakatalikod sa akin. Nilingon ko, pero biglang nawala. Pagbalik ko, tinignan ko ang salamin. Mas malapit na siya. At doon ko narinig ang mas malinaw, mas malalim na bulong. Bakit binuksan mo ang file ko? Napatakbo ako pababa ng hagdan. Pero habang bumababa ako, parang bawat hakbang ko, may sumasabay na mabigat na yabag. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Pero sakto sa pagitan. Parang humahabol. Pero hindi tumatakbo. Tamang-tama sa ritmo ng kaba ko. Pagdating ko sa ground floor, nakita ko si Guard Leo. Nagulat siya sa itsura ko at napatanong siya. Sir, para kayong namumutla. Bakit? Hindi ko masabi ang totoo. Baka pagtawanan lang ako. Pero sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang hagdan at ang dilim sa second floor. May silhouette na nakatayo. Pero hindi ko masabi kung tao ba yun o kung anong bagay. Kinurot ko ang sarili ko. Hindi ako gising. Sir, hindi kayo pwedeng umuwi ng ganyan. Samahan ko kayo pabalik, sabi ni Leo. Akala ko malaking tulong iyon. Pero pagkasabi niya nito, parang may humahabol na malamig na hangin mula sa itaas. Parang may dumaan sa tabi naming dalawa. Tumindig ang balahibo ko. Sabi ni guard, Sir, may nakita ka bang dumaan? Humigpit ang dibdib ko. Hindi ko sinagot. Kailangan ko daw kunin ang gamit ko. Hindi pwedeng iwan dahil may confidential materials. Obligado daw akong bumalik. Sabi ko sa sarili ko, ayaw ko. Pero dahil kasama ko si Guard Leo, napilitan akong umakyat ulit. Habang naglalakad kami sa hallway, panay ang check niya sa mga pinto. Lahat sarado. Pero nung pumasok kami sa opisina ko, halos malaglag ang puso ko. Nasa gitna ng mesa ko ang lumang ID. Bukas ang sobre at nakaharap sa akin ang mukha ng ID. Pero ngayon, hindi na siya nakangiti. At yung mga mata niya, nakatitig na sa akin. Diretso, parang buhay. Sabi ni guard, Sir, hindi ba dapat sa loob ng cabinet mo yan? Hindi ako nakasagot.
Sa halip, lumipat ako ng dahan-dahan at doon ko napansin, dumudugo ang picture sa ID. Oo, literal na basa. May tumutulong dugo mula sa gilid ng mukha ng nasa larawan. Mula sa ilalim ng mesa ko. Hindi ko alam, aalis ba ako o bubuksan ko. Pero bago ako makagalaw, biglang sumigaw si Guard Leo. "Sir, sa likod mo!" Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita ng buo. Yung dating empleyado, yung nasa ID, yung nawawala. Wasak ang mukha, parang dinurog ng napakatagal na panahon. Nakalaylay ang mga balat sa pisngi. Ang polo niyang puti, luma. May nakadikit na alikabok at bakas na parang sinunog ang ibang parte. Pero ang pinakatatakutan ko sa lahat, hawak niya ang ulo niya. Hindi nakadikit. Nakasabit lang sa kamay. At habang nakatayo siya sa harap ko, pinilit niyang idikit ang ulo niya sa leeg niya na parang inuulit ang isang bagay na hindi na dapat nangyari. Bago ko pa mailabas ang sigaw, mas malakas mula sa loob ng ulo niyang hinahawakan. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo. Basta nagising na lang ako na nasa labas na ako ng building. Nakahilata sa sahig. Hinihingal. Namumutla. Si Guard Leo. Hindi ko alam kung nasaan na. Walang ibang tao sa paligid. At nung tumingin ako sa second floor, sa dilaw na bintana ng opisina ko, may nakasilip. Hindi gumagalaw. Hindi rin umaalis. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-file na ako ng resignation. Hindi ko na kinuha ang clearance ko. Hindi ko na kinuha ang natitira kong gamit. Pero 2 linggo matapos iyon, may natanggap akong sulat. Walang pangalan ang sender. Pero ang laman, yung lumang ID. At may kasamang maliit na papel. Nakasulat, "Hindi pa tapos ang kwento mo." Kung tatanungin mo ako ngayon kung naniniwala ako sa multo, sa espiritu, sa mga nawawala ngunit hindi pa umaalis, hindi ko alam ang tamang sagot. Ang sigurado ko lang, kapag narinig mo ang 3 katok sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang sasagot. Huwag mong bubuksan. At higit sa lahat, huwag kang hihinto sa pakikinig. Kasi kapag tumigil ka, doon sila sumusulpot. Kung iniisip mo na tapos na ang kwento ko doon sa pag-alis ko sa trabaho, nagkakamali ka. Akala ko noon, pag nag-resign ako, matatapos na ang lahat. Yung bangungot, yung pangangamba, yung pakiramdam na may nakasilip sa likod ng bintana. May mga gabi pa nga na hindi ako gumagalaw sa kama. Nakikinig lang at nagbibilang kung ilang segundo bago tumunog ulit ang 3 katok. At ang pinakamasama, hindi galing sa labas ang katok. Minsan, nasa likod ko. Minsan, sa sahig. Minsan, sa mismong loob ng dibdib ko. Oo, yun ang pakiramdam ko. At kung iniisip mo na nag-iisa lang ako sa kwento, simula nung araw na natanggap ko yung lumang ID, napagtanto ko, hindi ko na siya kayang takasan. At ang mas masama, may dala-dala akong hindi sinasadya. 3 araw matapos dumating yung sulat na may lumang ID, napansin ko sa sarili kong nagbabago. Hindi ko alam kung psychological lang o may iba pang impluensya, pero ito ang mga nangyari. Una, hindi na ako makasilip sa salamin ng hindi may nakikita. Minsan mabilis, minsan matagal, pero laging nakatayo lang. Pangalawa, kapag 3:15 AM, nagigising ako ng biglaan kahit hindi ako nag-a-alarm at laging may kasunod. At pangatlo, ang pinakamalupit, bigla ko na lang nahahanap ang sarili ko na nakatitig sa lumang ID na parang nananawagan. Tila ba gusto niyang may gawin ako? Gusto niyang may balikan ako? O gusto niyang may tapusin ako? Isang gabi, habang nakaupo ako sa balcony, may narinig akong mahihinang yabag. Pagtingin ko, may lalaking nakaitim sa labas ng gate ko. Nanlaki ang mga mata ko. Si Guard Leo. Pero hindi siya yung normal na itsura niya noon.
Mukhang ilang linggo nang hindi natutulog. Puno ng eye bags, maputla at nanginginig. Tinawag ko siya. Leo, ikaw ba yan? Anong nang? Itinaas niya ang kamay niya, parang pinahihinto niya ako. Sir, hindi mo dapat binuksan yung file na iyon. Umiling ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sir, may nangyari sa akin pagkatapos niyong umalis. Lumapit siya. Mabagal. Halos parang hinihila ang sarili. Yung nakita nating lalaki, nasa bahay ko na rin ngayon. Hindi ako makagalaw. Hindi kasi ako nakatakbo eh. Sabi niya halos paos. Iniwan niyo ako doon, sir. Nanginginig ang laman ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero bago pa ako makapagsalita, sabay kaming napalingon. Galing sa loob ng bahay ko. Pagbalik ko ng tingin kay Leo, wala na siya. Pero may naiwan. Isang kapirasong papel. May sulat. Hindi lahat ng umaalis, ligtas. Nanginginig man, kinuha ko ang phone ko at binuksan ang ilaw. Tahimik ang buong bahay. Pero dahil doon nanggaling ang katok, dahan-dahan akong pumasok. Sa sala, wala. Sa kusina, wala. Sa banyo, wala. Pero pagdating ko sa kwarto ko, naroon siya. Nakatayo sa gilid ng kama. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. At hawak niya ang lumang ulo niya. Pero ngayon, nakakabit na ito sa liig niya. Kahit pilit at tabingi. At doon ko narinig ang mismong boses niya. Mahina, basag, at parang nangangailangan sa ilalim ng lupa. Hindi mo tinapos. Lumapit siya ng dahan-dahan. Yung bawat hakbang, may tunog na parang nababasag ang buto. Hindi ko alam, yun ba ang lakad niya? O yun ba ang katok mula sa loob ng ulo niya? Hindi ko inantay. Tumakbo ako palabas. Pababa ng hagdan. Hanggang makalabas ako ng bahay. Pero paglingon ko, nasa window na siya, nakatayo, at nakatingin lang sa akin. Kinabukasan, nagpa siya akong balikan ng lumang opisina. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko. Marahil dahil gusto kong tapusin ang sumpang ito. O baka dahil parang may humihila sa akin pabalik. Pagdating ko sa building, halos gumuho ang tuhod ko. Sarado na ang lahat. May signage for demolition, unsafe structure. Pero ang mas nakakagulat, may nakapaskil na missing person poster. Pangalan, Leonardo Ramos. Occupation, security guard. Huling nakita sa loob ng building noong gabi ng hindi ko tinapos basahin. Pero paglingon ko, nandoon siya. Si Leo. Sa loob ng building, nakatayo sa itaas ng hagdan. Nakakaawa ang bibig at nakatitig lang sa akin. Pero bago ako makasigaw, may humawak sa balikat ko. Malamig, magaspang, parang lumang balat. At may bumulong sa tenga ko. Boses na kilala na. Tapusin mo ang file ko. Dinala ko ang lumang envelope sa harap ng building. Naghanap ako ng bench at binuksan ko ulit. At doon ko nakita ang isang papel na hindi ko napansin noon. Isang handwritten note. Hindi ako nawala. Hindi ako umalis. Sinara nila ang kaso ko para matakpan ang totoo. At ngayon, wala na silang magagawa. Ikaw na lang ang makakatapos sa kwento ko. May kasama pang piraso ng larawan. Itim at puti. Nakahubad ang empleyado. May mga taong nakaputi sa likod niya. At mukhang may hawak silang martilyo. At biglang sumakit yung ulo ko. Naalala ko yung tunog ng katok. Yung tunog ng paulit-ulit. Hindi iyon pagkatok sa pinto. Hindi pagkatok sa kabinet. Hindi pagkatok sa mesa. Tunog iyon ng martilyong tumama sa ulo. At doon ko naintindihan
Hindi siya pinatay. Ginawa siyang eksperimento. Tinalian ng ulo. Pinilit i-fix sa katawan. Paulit-ulit hanggang mabaliw ang kaluluwa niya. At ako ang nakakita ng file. Ako ang nakarinig ng katok. Ako ang nagising sa sumpa niya. At ako rin daw ang kailangan niyang magpatuloy. Habang nakayuko ako, nabitawan ko ang envelope dahil sa takot. At doon ko narinig. Hindi sa building, hindi sa bahay, hindi sa hallway, sa mismong likod ko. Hindi ko na alam kung babaling ba ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako. Pero nararamdaman ko may mainit na hininga sa batok ko. At bumulong siya. Hindi galit, hindi malungkot, hindi parang naguutos. Isulat mo ang nangyari para hindi nila itago ulit, para hindi nila ako ipako sa katahimikan. Huminga ako ng malalim. Pero bago ako makagalaw, may mga kamay na humawak sa batok ko. Malamig, mabigat, at pamilyar. At narinig ko ulit, simulan mo na. Kaya kung bakit sinusulat ko ito ngayon, alam mo na. Hindi dahil gusto ko, hindi dahil kailangan. Hindi ko alam kung ako ba ang susunod o may iba pa siyang hahanapin. Pero kung naririnig mo ang kwentong ito ngayon, kung umabot ka dito, kung may narinig kang 3 katok habang nagpi-play ito, may ibig sabihin lang iyon. Hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos ang file. At baka ikaw na ang susunod. Ang akala ko pagkatapos ng nangyari, pagkatapos kong makatanggap ng lumang ID, pagkatapos kong tumakbo palayo sa opisina, matatapos na ang bangungot. Pero sa 3 linggo, matapos ang lahat, doon pala magsisimula ang totoong kwento. Kasi ang multo na dating empleyado, hindi pala siya nakakulong sa opisina. Sumusunod siya sa akin. Gabi noon, mga 2:47 AM, nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi nakasave ang number. Walang caller ID. Pero nagba-vibrate lang ito ng tuloy-tuloy. Para bang minamadali ako na sagutin. Pinabayaan ko muna. Pero tumunog ulit. At ulit. At ulit. Hanggang sa pakiramdam ko, hindi na cellphone ang kumakatok. Parang may kumakatok na sa mismong dibdib ko. 3 beses. Mabagal. Sinagot ko. Hello? Walang boses sa kabilang linya. Maliban sa mahinang pahinga na parang may lungkot at galit. Tapos may isang salitang lumabas. Bakit mo ako iniwan? Napasandal ako sa pader. Nanlamig ang batok ko. Kasi yung boses, yun ang boses ng gwardyang si Leo. Yung guard na huling kasama ko bago siya mawala. Pero imposible. Dahil ayon sa report, natagpo ang bangkay si Guard Leo makalipas ang 2 araw. Nasa bodega, sa likod ng government building at wala na ang ulo niya. Pero ito siya ngayon. Tumatawag, humihinga, buhay, o ginagamit ng ibang nilalang ang boses niya. Pagkababa ko ng tawag, nag-message ang unknown number. Bumalik ka, hindi pa tapos ang file mo. Nagsimula ng gumapang ng takot sa loob ko. Napatayo ako. Naglakad sa sala. Nang buksan ko ang ilaw, nakatayo sa sulok ng sala ang isang anino. Hindi tao ang postura. Medyo nakatagilid. Para bang hindi niya alam kung paano tumayo ng tama. At pagkatapos nun, umangat ang ulo. At doon ko nakita ang mukha niya. Yung nawawalang empleyado sa ID. Yung multo sa opisina. Yung kumakatok. Pero ngayon, mas klaro siya. Mas buhay. Mas malapit. At ngayon, nakatingin siya ng direkta sa akin. May sinasabi siya. Pero wala siyang bukas na bibig. Diretsong pumapasok sa tainga ko ang boses niya. Hindi mo ako dapat binuksan. Tumakbo ko papasok sa kwarto at sinarado ang pinto. Humihingal.
Basa ang noo ko. Hindi ko alam kung pawis o luha. Pero bago pa ako makapag-isip, 3 katok. Direkta sa pader ng likod ko. Hindi pinto, hindi kisame. Pader mismo. Parang may kumakatok mula sa loob ng bahay. Kumakabog ang puso ko ng malakas. Umalis ka! Sigaw ko. Tahimik. Tapos, sunod-sunod na katok. Mabibilis. Galit. At may bumulong sa mismong tenga ko. Hindi ako umaalis dahil dala mo ako. Uminto ang katok, pero hindi ang kaba ko. Pinilit ko magdasal. Pinilit kong huwag tignan ang paligid. Pinilit kong huwag pansinin ang biglang lamig ng hangin. Pero habang nakapikit ako, may malamig na daliri na dumampi sa braso ko. Parang nag-iwan ng marka. Parang may sinulat sa balat ko. Pagdilat ko, wala. Pero nang tignan ko ang braso ko, may sulat na lumitaw. Pahaba. Parang kinayod. Bakit mo ako hinahanap? Sabi. Napalunok ako. Hindi ko siya hinahanap. Na-assign lang ako ng night shift. Bakit niya iniisip na hinahanap ko siya? Tinanong ko ng malakas. Bakit ako? At doon, narinig ko ang sagot. Mahina. Galing sa sahig. Sa ilalim ng kama ko. Dahil binuksan mo ang file na hindi para sa iyo. Kinabukasan, nagpunta ako sa lumang building kahit ayaw ko. Pero dahil gusto kong tapusin ang usapan namin. Dahil ako ang susunod na mawawala kung hindi ko malalaman ang totoo. Pagdating ko, may nakaabang na matandang janitor. Hindi ko kilala. Pero sabi niya, huwag mong ibabalik ang file. Huwag mo ring susunugin. Kapag ginawa mo, ikaw ang papalitan. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Sabi ko. Ngumiti siya ng mahina. Pero nakakatakot ang itsura ng mga mata niya. Ako ang huling nagbukas ng file niya. 60 taon na ang nakaraan. Nanlaki ang mga mata ko. Pero bago ko pa maituloy ang tanong, napansin kong wala siyang anino sa ilalim ng araw. At nang lumingon ako para sumigaw, wala na siya. Pagbalik ko sa second floor, kung saan lahat nagsimula, wala na ang office ko. Literal na wala. Tulad ng binaklas. Inilipat. O sinara. Walang bakas. Tanging isang pinto ang natira. Isang lumang opisina na walang gumagamit. Binuksan ko. Sa loob nito, may isang mesa. May isang upuan. At sa gitna, ang lumang ID. Tila inaantay ako. Tila nakangiti. Pero ngayon, hindi na larawan ang nasa ID. Mukha ko na. At sa ibaba ng mukha ko, may nakasulat. 014B, next employee. Habang hinahawakan ko ang ID, biglang nagdilim ang buong kwarto. Tapos, sa 4 na sulok ng silid, sabay-sabay ang katok. Parang may gustong pumasok. Marami sila. Marami pang mawawala. Marami pang katok. Tapos lumitaw ang boses niya sa likod ko. Mabagal. Humihingal. Punit-punit ang tono. Hindi kami umaalis. Isa ka na sa amin. Paglingon ko, nakadikit na ang mukha niya sa mukha ko. At ramdam ko ang hininga niyang malamig na parang lupa sa sementeryo. At doon niya ibinulong sa akin ang linyang, huwag mo nang tapusin ang kwento. Dahil kapag tinapos mo, ikaw ang susunod na maglalaho. Hanggang ngayon, habang binabasa mo ito, habang naririnig mo ang kwento ko, kung may maririnig kang 3 katok mula sa pinto, dingding, sahig, o sariling dibdib mo, huwag mong sasagutin. Huwag kang lilingon. Huwag mong babanggitin ang pangalang hindi dapat binabanggit. At higit sa lahat, huwag mong ilalabas ang ID. Kasi pag ginawa mo, hindi na ako kukunin. Ikaw na ang kukunin. At eto nga, ang katapusan ng ating istorya. Kung natapos mo itong video hanggang sa huli, maraming salamat. Hanggang sa susunod, abangan.